Ikaw na, nauumid na dilang wika sa lalaki. Ngumiti ito ng matipid sa kanya at kumuha ito ng damit sa close-in cabinet nito saka pumasok na sa banyo. Umupo siya sa gilid ng kama sabay salo sa kanyang noo, nagtatalo ang isip sa kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Ginagawa ba niya yun dahil gusto lamang niyang magkaanak, o napi-pressure siya sa kaibigan at kapatid, at takot siyang tumandang mag-isa, o ginagawa niya yun dahil mahal na niya si Gavins. Matapos niyang humugat ng isang malalim na buntong hininga ay pinili na niyang mahiga sa malambot na kama, medyo bumibigat na rin kasi ang mata niya. Halos nakukuha na niya ang tulog niya nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng banyo, dahil ayaw niyang muling magtagpo ng mata nila ng lalaki ay minabuting magtulog-tulugan na lamang. Kahit nakapikit ang mga mata ni Alexa ay ramdam niyang pinagmamasdan siya ng lalaki, naramdaman niya ang pag-upo nito sa kama dahil ramdam niya ang paglundo noon. Nakikiramdam siya ngunit nanatiling nakaupo ito. Wala itong imik ngunit batid niyang nakatitig ito sa kanya, kasunod ng isang malalim na paghinga nito. Maya-maya ay naramdaman niya ang paggalaw nito. Tumalikod ito ng upo sa kanya kaya napadilat siya ng mata at nakita niyang sapaw ng lalaki ang ulo nito, tila may bigat na dinadala. Mama, bakit ganito? Kakayanin ko pa po ba ito? Basag na tinig nito sa katumingala. Kung saan nasa harap nito ang isang malaking portrait ng isang maganda at sopistikadang babae, ang mama nito. Isang buwan na lamang mama, gagawin ko ang lahat upang mailabas ko sa kulungan si Papa, at babawiin ko ang dignidad na niyurakan nila, wika pa nito na puno ng hinanakit. Hindi napigilan ni Alexa ang sarili upang daluhan ang lalaki. Umupo siya at hinawakan ang balikat ng lalaki. Sorry, nagising ba kita? Hindyang paumanhin pa ni Gavin sa kanya. Hindi, aniya. Lumingon sa kanya ito, napalunok siya dahil sa ginawang pag-upo ay natanggal ang kumot na nakatabing sa katawan, bakat kasi sa puting t-shirt na suot ang malulusog na dibdib. Tila batang nahihiyang bumalik sa ilalim ng kumot, nakita niya ang pilyong ngiti na kumawala sa labi ng lalaki, lumapit ito sa kanya at nahiga sa tabi niya. Bumilis ang pintig ng kanyang pulso kasunod ng kanyang dibdib. Nahihiya siya kay Gavins kaya tumalikod siya ng higurito, ngunit bago pa niya nagawa yun ay nayakap na siya nito. I miss you, bulong nito sa kanya. I miss you too, sigaw ng isipan. Hindi niya namamalayang sakop na ni Gavins ang kanyang labi, kasunod ng ibayong init na hatid ng mapang alipin nitong mga palad. Mabilis na nag-init ang buong katawan ni Alexa sa maiinit na haplos na pinapalasap sa kanyang katawan ni Gavins. Idagdag pang ni isang panloob ay wala siyang suot, pabilis na pabilis ang pintig ng kanyang dibdib, kasunod ng ungol na kamakaw wala sa kanyang labi kasabay ng pagbaba ng labi ni Gavin sa kanyang leeg. O, impit na daig sa nakakadeliryong ligayang dulot ng naglulumikot na kamay ng lalaki. Eksperto ang mga kamay nitong lumalaro sa dibdib niya, halos hindi niya malaman kung saan kakapit ng tuluyang maramdaman ang labi nito sa kanyang punong dibdib. Wala siyang nagawa kundi ang mapakapit na lamang sa makisig na katawan ng lalaki, kasunod ng ngungunting ungol sa ligayang pinapalasap nito. Hindi alam ni Alexa kung bakit tila nagpapaalipin siya kay Gavins, gustuhin niyang paganahin ang utak pero tinatalo siya ng dikta ng kanyang katawan, hindi man niya aminin ay mula nang may mangyari sa kanila ng lalaki ay gabi-gabi niyang iniisip ang gabing inangkin siya nito. Gavins, naghuhumiyaw ang kanyang isipan lalo na at naramdaman na niyang nasa pusod na niya ang naglulumikot na labi ni Gavins. Gustuhin man niyang hilain ito paitaas ngunit hindi na niya nagawa, dahil nanaigang kagustuhang lasapin ang langit na hatid nito sa panibagong karanasang ipapalasap nito sa kanya. Hindi alam ni Alexa kung ano ang susunod na gagawin ng lalaki, dahil napatigil ito hanggang sa namalayan na lamang niyang nasa pagitan na ito ng kanyang hita. Gavins, ang dapat sanang pagtutol sa akmang gagawin ng lalaki at biglang napalitan ng daing sanhi ng labis na kaluwalhatian. Dahil sa hindi maipaliwanag ang sarap na dulot ng dila ni Gavins, hindi niya maiwasang mapahawak sa ulo ng lalaki na tila ba doon kukuha ng lakas, upang paglabanan ang sensasyong umaalipin sa kanyang hiyas. Habang patuloy ang paglulumikot ng dila nito sa kanyang hiyas ay ganoon din ang hindi maipaliwag na damdamin ni Alexa. Naisip niya pang ganoon pala kasarap magmahal ang lalaki, tila abot na abot niya ang langit sa sandaling iyon. Sunod-sunod na ungol ang ginawa ni Alexa, at dahil sa malabis na sensasyong hatid noon ay halos masabunutan niya si Gavins.
Kasabay ng pag-igtad ng katawan, halos panghinaan siya ng lakas matapos ng lalaki kasabay ng muling pagpaimbabaw nito sa kanya. Muli nitong hinuli ang labi niya at banayad siyang hinalikan nito. Kasunod ng pagbulong ni Gavin sa kanya. I love you Alexa, mahina at tila hibang na wika nito ngunit dinig na dinig niya. Matapos noon ay naramdaman niya ang tila pagpasok na kung ano sa kanyang lagusan, dahilan upang mapayakap siya ng mahigpit kay Gavins. Paulit-ulit ang pag-ulos nito hanggang sa pareho na silang sumasabay sa saliw ng ritmong puso nila ang kumakanta. Pabilis ng pabilis ang bawat pag-ulos hanggang kapwa nila narating ang kaluwalhatian. Dahil sa pagod ay mabilis na nakatulog ang lalaki sa kanyang tabi habang pinipilit may pahinga ni Alexa ang isipan. Sinilip niya ang gwapong mukha ng lalaking katabi. Hinaplos niya iyon saka siyang ngumiti. Maswerte ang babaeng mamahalin nito dahil mabait ito at may pagpapahalaga sa pamilya. Sa loob ng 3 buwan nitong pagtatrabaho sa kumpanya nila, ay masasabi niyang kahit papaano ay kilala niya na ito. Muli pa niyang hinaplos ang mukha nito na tila ba gustong-gusto niya itong haplosan. Hindi pa siya nakontento kaya kinintalan niya ito ng mabining halik sa pisngi saka siya natulog na rin. Pagdilat ng mga mata ni Gavins ay agad na hinagilap kung nasaan si Alexa. Mabilis na isinuot ang short at shirt niya saka tinignan sa banyo ngunit walang tao roon. Mabilis siyang lumabas ng silid sa pag-aakalang baka bumaba lang ito ngunit hindi niya ito nakita. Patungo na siya sa kusina upang tingnan kung naruroon lamang ito kasama si Aizel, ngunit ganoon din ang gulat ni Aizel na siyang paparating buhat sa kusina. Kuya, gising ka na pala, anito nagulat. Nakita mo ba si Alexa? Agad na tanong rito. Oo kuya pero nagmamadali eh. Hindi ka na raw ginising kasi tulog ka pa. May meeting daw kasi siya mamayang 9 AM. Uuwi muna raw siya para makapagpalit. Mahabang litanya ni Aizel sa kanya. Nanlumo siya pero kahit papaano ay masaya siya, ngunit napawi rin iyon nang maalalang muli ang nangyari sa kanila ni Alexa. Hindi niya kasi alam kung ano nga ba sila nito. May nangyayari sa kanila pero hindi niya alam kung girlfriend niya na ba ito o hindi. Mabilis siyang bumalik sa kwarto niya nang mamataan ang isang puting envelope sa side table niya. Agad niya yung tinignan at nahulog buhat doon ang isang maliit na retaso ng papel na may sulat. Take it. I know you will need this. Thanks for the wonderful night. Alexa, nang tingnan ang laman ng sobra ay pera iyon. Hindi malaman ni Gavins kung matutuwa ba o maiinis, ngunit nanag ang inis niya dahil sa sulat ni Alexa tila binabayaran nito ang gabing magkasama sila. Thanks for the wonderful night. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mabilis na nilukot ang papel at inis na binalibag ang sobrang may pera. Aminin man niya o hindi ay naapakan ang pride sa ginawang iyon ni Alexa. Pagkatapos ng klase ay mabilis na tinungo ng opisina ng hukom na humawak ng kaso ng kanyang ama noon. Dalangin niya ay ang mabigyan siya ng pagkakataong muling buhayin ang kaso ng ama. Matapos ng mahaba-habang usapan ay sinabi na nitong mahihirapan silang buhayin muli ito, unless may makuha siyang matibay na katibayan na talagang hindi sangkot ang ama sa inaakusang kasalanan rito. Tinapat na rin siyang baka may basura lamang ito kapag nagkataon. Matapos kausapin ng judge ay nagpasalamat siya rito. Kahit konting pag-asa ay panghahawakan niya para sa tuluyang ikakalaya ng ama at malinis ang pangalan nila. Lalong-lalo na ang mapanagot ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanila lalo na ang pagkawalan ng kanyang mama. Matapos roon ay dumiretso na siya sa opisinang pinapasukan. Mabibilis ang mga paa matapos marating ang gusaling iyon. Habang nasa elevator pa lang ay hawak na niya ang puting envelope. Tinugpa ang daan patungo sa opisina ng babaeng pakay. Alam niyang tapos na ang meeting nito, kaya alam niyang naruroon na ito at hindi nga siya nagkamali dahil narinig niya ang tinig nito roon. Pumasok ka na. Agad na pinahit ang seradora at diretso sa nakamatang babae. Tuwid ang tingin nito sa kanya ngunit hindi siya nagpasilong kasunod ng paglipag niya sa sobra. Nakamata lamang ito sa nilapag na sobre. Hindi ako callboy para bayaran mo. Ginawa ko yun dahil mahal kita at gusto kita. Matiim na tinig ni Gavins. Napalunok si Alexa sa tindi ng takot sa lalaking tila susugod sa gyera. Kung sa tingin mo ay magagawa mo ang lahat dahil sa pera mo. You're wrong. Mahal kita Alexa, pag-amin na ni Gavins.
Gavins, bulong na wika ni Alexa. Wala siyang ibang ibig ipakahulugan ng pag-iwan niya ng pera. Gusto lamang niya itong tulungan sa problema nito. I don't mean anything. I just wanna help you. Masama bang tulungan ka sa problema mo ngayon? Well, okay, I'm sorry if nasaling ko ang pride mo bilang lalaki, but I heard you last night, that's why I offer you a help. Okay, if you don't want. Utangin mo na lamang, bayaran mo na lang ako kapag okay ka na. Salag sa lalaking naghuhurumintado. Nakita niyang natahimik si Gavins. I am sorry. Wala akong ibig sabihin noon, muli ay wika. Pasensya ka na, dinig na hindyang paumanhin ito nang ma-realize na mali ito. It's okay. Take it. I do hope, makalabas na ang papa mo. I spoke to Mariel. Next month na pala ang last month mo sa kumpanya since graduate ka na rin, tila may bahid ng pagtatampo ang tinig dahil hindi man lang nito nasabi sa kanya iyon. Yeah, sa susunod ko pa sana dapat sabihin sa'yo. Magre-review na kasi ako para sa bar exam. Ayaw kong magsayang ng oras, Alexa. Gusto kong ako mismo ang maglalabas sa papa ko sa kulungan. Aniya rito, good luck na lang. Hangad kong makamtan mo lahat ang pangarap mo sa buhay. Aniya saka mapaklang ngumiti. Batid niya kasing wala siya sa pangarap ng lalaki. Oo, sinabi nitong mahal siya nito ngunit walang kumpirmasyon kung ano ang plano nito sa kanila. Ang malinaw lang sa kanya ay desidido itong ilabas ang ama sa kulungan at panagutin ang may sala. Salamat, dinig niyang wika ni Gavins. Alexa, tinig ng hindi pamilyar na boses sa kanya. Nasa mall siya noon at nag-grocery bago umuwi nang may tumawag sa kanyang pangalan. Agad na lumingalinga ay nakita ang isang hindi pamilyar na mukha. Oh my God! Ikaw nga, Alexa, you didn't remember me. Masayang tinig ng babaeng kaharap ngunit hanggang sa sandaling iyon ay hindi niya kilala kung sino ito. Nako ha, nagtatampo na ako sayo niyan. Si Ana ito, as in si Annaliza. Anito saka tumawa. Doon ay napangiti na siya. Naalala niya na ito. Ito ang kaibigan niya noong high school siya. Oh my God, Ana! Anong nangyari sa'yo? Hindi makapaniwalang wika rito. Balingkinitan ang katawan nito noon pero ngayon ay naging triple na katawan nito noon. Susme, may 3 na akong chikaiting kaya ito tumaba ng ganito. Ikaw, my God, ikaw pa rin yan kaya kita nakilala agad kasi halos hindi ka tumanda. Alagang-alaga ka siguro ng asawa mo no. Ilan na anak mo? Walang prenong chika nito sa kanya. Napatigil siya sa huling tanong nito sa kanya. Tila naman natigil din ito sa pagdaldal nang makitang tumigil siya. Wala pa akong asawa at mas lalong wala pa akong anak, mapait na wika rito. Bakit? Siyang nasabi na lamang nito sa kanya. Ngunit bago pa niya masagot ang bakit nito ay tila umikot ang buong kapaligiran niya. Napakapit siya sa pushcart na tulak. Alexa, okay ka lang? Tanong sa kanya ng dating kaklase. Nahihilo ako, aniya rito sabay sapo sa ulo na. Hawak ka sa akin. Gutom ka ba? May sakit ka ba? Muling tanong ng kasama nang maramdaman niyang tila babagsak na siya. Alexa, tili ng babae nang hindi malaman ang gagawin. Help! Saklolo sa mga taong naroroon. Agad naman silang dinaluhan ng ilang crew sa supermarket at dinala si Alexa sa klinika ng mall na kinaroroonan. Nang maalimpungatan si Alexa ay agad na dinilat ang mata. Agad namang nabungaran ang pamilyar na mukha ng dating kaklase. Salamat sa Diyos at gising ka na. Bakit hindi mo sinabing buntis ka? Tila kanyong bunganga ng kasama. Hindi pa rin ito nagbabago at mabunganga pa rin. Buntis ako. Eksaherada pang natutop ng kaharap ang labi. Hindi mo alam na buntis ka. Anito nang makabawi. Doon naman ay dumating ang doktor doon at kinumpirma nga nitong she is 3 weeks pregnant. Halos maluha siya sa nalaman. Buntis siya at si Gavins ang ama. Pinaghalong saya at kaba ang naramdaman sa balitang bumulaga sa kanya. Kaya pala tila may nararamdaman na siyang kakaiba. Lalo na sa umaga. Madali siyang mairita at kung naamoy ang niluluto ni Helena ay tila maduduwal siya. Maging sa pag-uwi niya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sasabihin ba niya kay Helena ang kalagayan? Ipagbibigay alam ba niya ito kay Gavins o hindi? Maraming katanungan ang naglalaro sa isipan sa sandaling iyon. Ngunit hindi noon maipagkakailang magiging nanay na rin siya. Agad siyang napasalat sa impus pang tiyan. Baby, kapit ka lang ha.
Mahal na mahal kita, aniya habang hinahaplos ang tiyan. O ate, andyan ka na pala, tinig ni Helena buhat sa silid nito. Oo, heto nag-grocery na ako. Iligpit mo na lamang at magpapalit lang ako, aniya sa katinungo ang silid niya. 3 buwan na ang tiyan niya at matagal-tagal na rin nang huli silang nagkita ni Gavins. Alam niyang busy ang lalaki sa pag-aaral nito, sa work at ang huling balita niya ay pumasok din ito sa kumpanyang dating pinagtatrabahuan ng ama upang mang-alap ng ilang ebidensya. Masyado nang busy ito upang gambalain pa niya tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ayaw niyang mawala ito sa focus sa nais mangyari, kaya naman niyang palakihin ang anak mag-isa kaya hahayaan na muna niya si Gavins na matupad ang pangarap nito sa buhay. Kakabihis pa lamang niya nang katukin siya ng kapatid. Ate, yes, ano yun Helena? Ate, nandito si Kuya Gavins, wika nito. Napatayo siya sa pagkakaupo sa kama niya nang marinig ang pangalan ng lalaking laman ng isip, agad niyang inayos ang sarili at sinipat muna kung presentable ba siyang tingnan. Okay, lalabas na ako, aniya saka tumalima, naabutan niya ang kapatid at ang lalaki sa sala, at nang makita siya ng kapatid ay nagpaalam itong esilid lamang ito upang makapag-usap sila. Anong sadya mo rito? Tanong niya sa lalaki. Tumayo si Gavins. Di nadalaw ka. Sorry kung medyo busy ako lately. Anyways, nandito ako upang imbitahan ka bukas ng gabi para sa isang gathering namin, graduation party namin. Yakag ni Gavins sa kanya. Bakit ako? Hindi mapigil ang tanungin ni Alexa. Lumapit sa kanya si Gavins at nabigla siya nang yakapin siya nito. Mahal kita at gusto kong naroroon ka sa isang masayang bahagi ng buhay ko. Ang papa ko lamang ang meron ako at ikaw Alexa. Dahil hindi pa nakakalaya ang papa ay ikaw na muna ang isasama ko. Malambing na wika ni Gavins sa kanya. Kahit papaano ay napangiti si Alexa sa sinabing iyon ng lalaki, kahit papaano pala ay kasama na siya sa buhay nito. Anong oras? Malambing na ring tanong rito. Ngayon pa ba siya magpapakipot? Habang nasa piling niya pa ang lalaki ay sasamantalahin na lamang niya ang pagkakataon. Sasanduan kita rito ng 8 nanograms gabi, sagot ni Gavins kasabay ng halik nito sa lobby niya. Hindi man napaghandaan ni Alexa ang halik na yun ng lalaki ay tinugon niya na rin, ngunit ganoon na lamang ang gulat nila nang biglang bumukas ang silid ni Helena at nahuli sila sa ganoong aktwasyon. Sorry, ngising wika ng kapatid na nang-aasar pa, nauhaw ako eh. Anito pero sa galaw nito ay talagang sinadya noon upang asarin siya nito. Nagngitian na lamang sila ni Gavins, kasabay ng patatalo sa isipan kung sasabihin ba dito ang kalagayan o hindi. Agad ding nagpaalam si Gavins matapos sabihin kay Alexa ang pakay, wala kasi silang pasok bukas kaya sinadya na niya ito sa apartment ng mga ito, buti na lamang at tila butong-buto sa kanya si Helena kaya mabilis niya itong nahihingan ng tulong. See you tomorrow, aniya saka muling humalik kay Alexa. Okay, nahihiyang tugon ni Alexa, nalulugod ang puso niya sa gesture na pinamalas ng lalaki sa kanya. Ramdam niyang mahal nga siya nito pero may pumipigil sa kanya para tuluyang umibig rito. Nang makaalis si Gavins ay agad siyang inusisa ng kapatid. Oh why, si ate in love, pang-aasar nito nang makabalik mula sa kusina. Hindi agad naman salag pero sa totoo lang sa kaloob-looban ay kinikilig siya. Hindi daw pero halata sa mukha, hindi ka lang in love na in love pa, tawang wika ni Helena na kinablush pa ni Alexa, na mas lalo pang ginatungan ni Helena, oy, nagdadalaga na si ate, so, anong sabi ni Kuya Gavin sa'yo? Anito pandidiin pa nito ang salitang kuya na ayaw niyang itawag nito sa lalaki. Wala, nagyaya lang na isama ko sa graduation party nila bukas, sagot sa kapatid na pinanlaki pa ng mga mata nito. Talaga ate, naks naman talaga si Kuya Gavins mukhang napaamo ang tigre pasaring ng kapatid. Mas lalo tuloy siyang kinikilig sa mga sinasabi ng kapatid, ngayon niya lang naranasan ang ganoong pakiramdam, tila nagbalik siya sa pagka-teenager. Ewan ko sa'yo. Aniya sa kapatid saka nagsimulang humakbang papunta sa kusina upang makatakas sa pang-aasar pa ng kapatid ngunit sinundan siya nito. Tell me ate, sa mga gabing magkasama kayo ni Kuya Gavins, mahina at tila nag-aalalangang wika ng kapatid. Napalunok din siya sa tinutumbok ng sinasabi nito. Wala po bang pambibitin pa ni Helena sa sinasabi nito?
Tumingin ito sa kanya na tila tinitingnan ang kanyang reaksyon, ngunit ilang sandali pa ay wala na siyang narinig pang sinabi nito. Tunog ng cellphone nito ang umagaw sa tahimay kanilang dalawa. Agad bumalik ang kapatid sa sala kung nasaan ang cellphone nito. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag, saka hinanda na ang kakailanganin niya upang maghanda ng gabihan nilang magkapatid. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng hapon ay naghahanda na si Alexa. As usual ay naipamalito na ng kapatid na si Helena kay Mariel ang pagyaya sa kanya ni Gavance, kaya ang kaibigan ay kuntodo suporta sa kanyang lakad. Pupunta lang sa party, may support system talaga, angal ni Alexa dahil baka ma-over na ang ginawang pagmi-makeup ng kapatid at kaibigan. Baka imbes na magmukha siyang maganda sa paningin ng kaibigan at colleagues ni Gavance ay magmukha na siyang payaso. Huwag kang umangal, friend, ipapakilala ni Gavance sa mga kaibigan niya dapat lang na ikaw ang pinakamaganda roon, eksaheradang wika ni Mariel. Pero, enough Alexa, hayaan muna kami ni Helena ang bahala sa'yo. Asan na nga ba ang batang iyon? Iyong dress mo, tila mas excited pa ito kesa sa kanya. For sure, ngayong gabi ay hindi ka napakakawalan pa ni Gavance. Sa'yo lang mapapako ang kanyang mga mata, nag-imagine na wika. Natawa na lamang si Alexa kasi sa totoo lang ay nadadala na rin siya. Ramdam niya ang kilig pilit mang itago at lahat ng iyon ay dahil kay Gavance. Heto na po ang dress, masiglang tinig ni Helena habang hawak ang isang malaking kahon. Ate kapag nag-date kami ni Crush ay pahiram ako nito ani ni Helena habang tila nilalapat pa sa sarili nito ang dress na isusuot niya. Maganda ang kapatid at halos magkasing katawan din sila. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ito sa kanyang high school crush. Sa bagay ay hindi malayong mapansin na ito ng lalaki kasi napapansin niya ay napapadalas ang pagyaya nito sa kapatid na lumabas. Sige basta yung usapan natin. Know your limitations, paalalang muli sa kapatid. Ayaw niyang malihis ito ng landas kahit tapos na ito at may trabaho. Opo ate, at bilis-bilisan mo na at mukhang nandyan na si kuya, ani ni Helena nang marinig ang isang pagbusina. Napakunot noo ni Alexa dahil wala namang sasakyan ang lalaki. Kaya lahat sila ay napasilip sa bintana, at doon ay nakita nilang papalabas ng sasakyan si Gavance. Isang three-piece suit ang suot nito na bumagay sa katawan nito na sinamahan pa ng kurbata at itim na leather shoes. Nagpagupit din ang lalaki at nakagel ang buhok. Oh my God, kung wala lang akong asawa at anak. Aagawin ko siya sa'yo, bulalas ni Mariel matapos nilang mapag-aralan ng hitsura ng lalaking kabababa ng itim na sasakyan. Halos batukan ni Alexa ang kaibigan sa biro nito. Ang laki na nga ng tiyan na gawa pang magbiro. Nandyan na si kuya. Bilis ate, gigil na wika ni Helena. Bubuksan ko lang ang pinto, anito saka pumanhik pababa upang pagbuksan ang lalaking kanina pa nagde-doorbell. Agad namang sinuot ni Alexa ang dress at ang itim na high heels niya. Ikaw na ang Diyosa, boses ng kaibigan buhat sa likod. Ito ha, kapag niyaya kang makipag-jogjigan, wag nang pabebe. Kailangan mo na ng baby, paalala ng kaibigan sa katumawa ng napakalakas ito na animo mapapaanak dahil sapo pa ang bilugang tiyan. Ewan ko sa'yo, aniya pero sa isip ay naalala ang kanyang sitwasyon, magkaka-baby na sila ni Gavance. Bawat paghakbang ni Alexa sa hagdan nila, ay hindi maiwasang mapatitig siya kay Gavance na matamang nakatitig din sa kanya. Napakagwapo nito, hindi niya akalaing sa kanya ito mahuhulog, at hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya para rito, mas matanda siya ng 2 taon sa lalaki. Kasabay ng bawat hakbang ng babaeng pababa ng hagdan ay tila tinatangay nito ang puso ni Gavance, hindi niya maiwasang mapang-angga sa ganda ni Alexa, hindi mo akalaing ang babaeng tila tigre kung magalit ay anghel, napakaganda nito sa suot na black silk dress na tinarnuhan din ng black high heels at black couch. Alexa, usual ng isipan sa ngumiti nang makitang nasa harap na ang babae. You look amazing tonight, you're so beautiful, hindi maiwasang puri ni Gavance. Thanks, simpleng sagot naman ni Alexa. Oy, kilig na chorus ni na Mariel at Helena sa kanila. Shall we, yaya ni Gavance, ahem, eksaheradang tikhim ni Mariel. Gavance, ingatan mo yang kaibigan ko, saka, pwede mo na ring huwag iuwi, basta pakasalan mo lang para hindi kita ipahunting kahit abogado ka na.
Kayang-kaya kitang aipakulong, ngising wika ni Mariel. Huwag mag-alala Ma'am Mariel, she's safe with me. Helena, ako na muna ang bahala sa kapatid mo, aniya saka nagpaalam sa mga ito. Agad siyang pinagbuksan ni Gavins ng pintuan, nakamata lamang siya sa lalaki ngunit maging ito ay tikom ang bibig, nagtataka siya kung saan niya nakuha ang dala nitong sasakyan, pwede naman yung sasakyan na lamang nila. Napansin naman agad ni Gavins ang mga tinging binigay ni Alexa sa kanya matapos niya itong pagbuksan. Ngunit imbes na sagutin ang mga tanong na nabasa sa mga mata nito ay agad siyang pumunta sa driver's seat, pagkaupo ay sinagot niya ang katanungang ayaw isatinig ng babae. Sa ninang ko ito, hiniram ko lamang, ani ni Gavins. Isang simpleng tango lamang ang tinugon ni Alexa kasunod ng nakakabinging katahimikan. Sa isang engranding hotel dinaos ang pagdiriwang na pinuntahan, lahat ay kagalang-galang, may ilang kumaway kay Gavins at karamihan ay halos may kasamang partners. Buti na lang at dinala kita, bulong ni Gavins, bulong na kumiliti sa kaliit-liitang himaymay ni Alexa, unexpected niya ang ginawang iyon ng lalaki. Giniya siya nito sa upuang laan sa kanila, sa mesa nakita ang pangalan ng lalaki at ilang kasama nito roon. Good to see you dude, oh. I didn't know na may shota ka bro, masayang bati sa kanila ng lalaking agad na bumati sa kanila. In fairness, may taste ka talaga, dugtong pa nito. Bro, this is Alexa and Alexa, si Daniel, isa sa pinakamalapit kong kaklase, pakilala ni Gavins. Agad siyang nakipagkamay sa lalaking magiliw siyang kinamayan. Maya-maya ay inagaw sila ng pansin ng babaeng parating ang kanilang pansin. Kuya Gavins, tawag nito. Maging si Alexa ay napatingin sa babaeng pinanggalingan ng boses, nakita ni Alexa ang isang magandang babae at todo ang ngiti sa kanila. Hi Sandy, simpleng sagot ni Gavins, honey, andyan ka na pala, agaw ni Daniel sa kanila. Tila nabunutin ng tinik sa dibdib si Alexa sa umaliping tensyon sa pagdating ng babae, ngunit nang makalapit ang babae sa kanila, ay agad itong napatingin sa kanya mula ulo hanggang paa, tila may laman ang tingin nito sa kanya. Hi, I'm Noreen, Vanjie's younger sister, pakilala nito sabay lahad ng palad. Hindi alam ni Alexa kung aabutin ba ang kamay ng babae o kung tatanungin kung sino si Vanjie. Mukhang nahulaan ng babae ang kanyang iniisip kaya agad nitong dinugtungan ang sinabi nito. Kapatid ako ni Ate Vanjie, ang ex ni Kuya Gavins, Han, tinig ni Vanjie sa kasintahan na nagsasabing tumigil na ito. Isang plastic na ngiti ang pinakawala ni Alexa saka inabot ang kamay ng babae. I'm Alexa, kaibigan ni Gavins, anyways nagtatrabaho siya as part-time sa office namin, aniya sa katinyudo pa ang pagpapanggap, kahit kanina pa gustong sabunutin ang babaeng kaharap, dahil talagang pinagduduldulan pa ang kapatid nito, ex na nga aniya sa isipan.